Magandang araw, hapon o gabi, sa inyong lahat na mga kaibigan kong manonood sa aking Worth Watching YouTube channel. Sa oras na ito ay aking itatanghal sa inyo ang nakakaalarmang pangangaral ng isang kilalang pastor, na tila, nawawala na siya sa tama o matuwid na katuruan ng Biblia. Upang malaman natin kung ang isang mangangaral ay nakapangangaral pa ng naaayon sa tamang katuruan ng banal na kasulatan, pakinggan o basahin nating mabuti ang babalang ito, na pinapahayag ng Biblia sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi, inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesu Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo, na inyong narinig na darating, at ngayoy nasa sanlibutan na. Unang Juan Kapitulo 4, 1-3, ating nairerespeto ang pastor na nasa sangkat dito. Ngunit, bilang isang Kristiyano na may sapat din namang kaalaman sa salita ng Diyos, at may angking pagmamalasakit sa aking kapwa mananampalataya, ay aking tungkulin na pansinin ang anumang pangangaral o katuruan ng mga mangangaral, lalo na kung tila, lumilihis na ito mula sa tamang katuruan ng Biblia, na maaaring makapang linlang o mailigo din nila ang iba pang mga mananampalataya patungo sa maling katuruan at kapahamakan. At magiging isang malaking accountability natin ito sa Diyos. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa hindi kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtityaga, at pagtuturo. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4, 2. Maaaring sa tagal mo ng panunood o pakikinig sa mga pangangaral ng kilalang pastor na ito, ay tila, maaaring magiging mahirap na para sa inyo ang bumitaw sa pakikinig at paniniwala sa kanyang mga pangangaral, o ang sumalungat sa mga pinapangaral niya. Maaaring nagkaroon na kayo ng attachment sa kanya, bilang isa, sa mga masugid niyang tagapakinig, o maaaring naging miyembro na rin kayo ng iglesia na kanyang pinamumunuan. Ngunit, kung kayo ay isa ng Kristiyano na may malalim ng pagkakakilala sa Diyos, at may malawak ng kaalaman sa banal na kasulatan, ay makakaya ninyong salain, o i-filter ang anumang katuruan o pangangaral, na lumilihis na mula sa tamang katuruan ng Biblia, at hindi ninyo ito kukonsintihin o tatanggapin ng ganun na lang, dahil alam ninyo kung ano ang tama, at kung ano rin ang mali. Maliban na lang, kung kayo ay sadyang panatiko na sa pastor, or maaaring hindi pa malalim ang pagkakakilala ninyo sa Diyos, at hindi pa rin malawak ang kaalaman ninyo sa salita ng Diyos. Kung kaya't maaari pa rin ninyong ipagpilitan na paniwalaan at sundin ang anumang pinapangaral ng pastor, kesehudang, kahit mali ang pinapangaral nito. Panuorin natin ang mixing video na ito mula sa umpisa hanggang sa dulo nito, na nagpapahayag ng isang pagpapaliwanag, pagbubulgar, paglalantad o pagbubanyag sa maling pangangaral ng nasabing pastor. Narito at ating panoorin. Cult teaching nga ba? Bulaan or false teacher nga ba ang mangangaral na ito? Pakinggan natin. Sinugo si Jesus para ituwid ang liko. Itama ang mali, liwanagan ang madilim. Merong object, may subject ang mga katuroan ni Jesus. Usually, it is a reaction to a false teaching that was prevalent and ruling over the lives of the people. Kaya pag sinabi niyang, I am the light, may the light. Ibig sabihin, merong diyang hindi light. Akala nyo lang light siya. Amos 5:18. Okay, tinuturo niya doon ng Panginoong Hesus, kaya siya nagkatawang tao kasi nga nadidiliman ng tao pagdating po sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Ito naman yun, Jesus is the light. Habag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. About po yan sa pagdating ni Yahweh. Kasi kung papanoorin nyo yung buong video po niya at saka yung pagtuturo niya na ngayon, Yahweh is darkness, Jesus is light. Magkaiba, hindi galing si Jesus kay Yahweh. Pakinggan pa natin. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Magkaiba yun. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Yun ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light, and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a darkness, kadiliman, hindi kaliwanagan. Zephaniah 1:14-15, malapit na ang araw ni Yahweh. Ito po yung papakinggan nating mabuti. Napaka-influence po ng taong yan. Ano mang sabihin po niya ay pwedeng paniwalaan ng mga tao,
especially sa mga Christians, sa mga born again. Kaya sobrang controversial po niyan. Kaya marami pong nag-react sa mga preaching po ni Pastor Ed Lapis. Marami nang hindi naniniwala sa mga sinasabi niya kasi cult teaching, false prophet, false teacher. Dahil sinasabi niya dito, si Yahweh ay darkness, si Jesus is light. Kaya magkaiba, hindi galing si Jesus kay Yahweh or sa God the Father. Ngayon, hindi natin tinutulig sa yung tao po na yan. Kasi tulad ko, ina-admire ko yung tao po na yan. Nung ako'y bata pa, naririnig ko na kahit yung mga naunang mananampalataya sa akin. Pero tingnan natin yung turo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nagre-react, mga Christian influencer na anumang sabihin nyo, pwedeng maka-influence sa iba. Pwedeng magkaroon ng galit para sa taong iyan. Kasi maapektuhan ng lahat at yun ang gusto ng kaaway. Pero timbangin natin at i-analyze natin mabuti, wag tayong padalos-dalos sa pananalita. Dahil isa sa mga disipulo o mga naturuan ni Pastor Ed Lapis, yung kumalat po na turo, pangangaral na Yahweh is Satan. So galing rin po sa kanya. Maaaring itlog ang kinain. Kaya alam nyo, totoo yung joke. Maaaring totoo yung joke na dami-daming kakainin kasi ba't yung mansanas pa pwede naman yung... Oh. Tas ayaw, nagalit si Yahweh kasi dapat siya yung Hindi, joke lang. Pareho ng kanilang tinuturo, iba lang ng way ng pananalita ni Pastor Ed Lapis. Ngayon yung pinapaliwanag ni Pastor Ed Lapis ay about po kay El Elyon na doon galing si Jesus Christ at si Yahweh ay hindi galing si Jesus Christ. Magkaiba daw po yon. Merong polytheism. Yung polytheism, yan yung naniniwala sa maraming Diyos. Bakit po may ganon? Kasi sa mga inaaral na libro, inaaral po na mga kaugalian ng mga Israel sa unang panahon. At may mga libro po siyang binabasa. Tingnan natin kung ano yung naka-influence kay Pastor Ed Lapis bago niya masabi o ituro yung mga bagay po na yan. Dahil sa mga libro po na yan. About sa history ng Israel. Ano yung itsura ng Israel that time? At ano yung pinaniniwalaan ng mga tao that time? Kasi ang Israel, kaya nga po, naniniwala sila sa merong isang Diyos. Dahil maraming gustong ipaniwala ang mga pagano sa mga bayan ng Israel o sa bayan ng Israel na ito ang paniwalaan nyo, Greek gods, ang dami po niyan, si Zeus, si Athena, Poseidon, polytheism po yun. Pero ang Israel, ang bayan ng Israel, mga Christian naniniwala sa isang Diyos, sa Trinity. Monotheism naman ang tawag na yun. Huwag po kayo malilito. Polytheism, naniniwala sa maraming Diyos, at monotheism, naniniwala sa nag-iisang Diyos. At dito tayo nag-i-stand. Pagdating po dito sa pangangaral ng mga nag-aaral po tungkol sa historical background ng Israel, marami po ang naniniwala sa maraming Diyos. Number one na gusto kong sabihin sa inyo, yung knowledge about historical books, mga inaaral ng mga Kristiyano, especially sa mga theologians. Lahat tayo mga theologians, mga nag-aaral patungkol sa Panginoon. At ang Bible, pinupunta tayo na ito ang katangian ng Diyos, ito ang nag-iisang Diyos. Pero yung mga historical book, iba po. Ang historical book, lalo na yung mga nakaka-influence, especially kay Pastor Ed Lapis, tingnan nyo po, sinishare niya kung ano yung mga librong binabasa niya. Ito yung mga historical book na dinadrive tayo patungkol doon kung ano yung pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi papunta sa Panginoon, kundi papunta sa history. Ano ba yung pinaniniwalaan that time? Polytheism. Maraming mga Diyos. Pero ang Bible, tinuturo, merong isang Diyos. At yung quotable sa mga preaching po ni Pastor Ed ay mga selective, mga cherry picking po ba? Kinukuha lang yung may mga darkness, Yahweh, Jesus, light. Yun po yung pinag-compare. Kaya nagkakaroon ng contrast. Pero malinaw doon sa mga judgment pagdating sa Old Testament, yun ay paghatol dahil sa mga maling ginawa ng Israel at paglaban, pagrebelde sa Diyos. Kaya merong paghukom. Yung paghukom na yun ay hindi maganda. Alam natin ang paghuhukom sa Old Testament sobrang grabe. Kaya wala ka talagang makikitang maganda. Kaya kinategorize nila si Yahweh, mahilig sa napakaraming aral, law, mosaic law, murderer, punisher, judge. Yan si Yahweh. Sinabi sa preaching ni Pastor. At ibang-iba kay Jesus na full of grace, full of love, merciful. Yan si Jesus. Galing kay Elyon at hindi si Yahweh. Pero yung mag-conclude tayo mga kapatid, i-interpret natin. Pangalawa po, interpretation. Interpret natin na si Yahweh
ay Satan. Yahweh is darkness. Masyadong mabigat po yun mga kapatid. Masyadong crucial. Kasi kung alam nyo po ang salitang Yahweh, tetragrammaton, walang vowels, at hindi dapat binibigkas. Kaya nga po nagkaroon ng Adonai na ibig sabihin Lord. Adonai na lang po yung tinatawag kasi sobrang sacred ng Yahweh. At sobrang bigat na conclusion na sabihin na si Yahweh ay Satan at hindi galing si Jesus. Ang Biblia, patungo tayo doon sa nag-iisang Diyos. Ang historical book, pinapaunawa sa atin kung ano lang yung itsura at pananaw ng mga tao sa panahon ng Biblia, ancient day. Pero hindi ibig sabihin nun na yun ang paniniwala ng karamihan doon, mga pagano, ay yun na yung susundin natin. Talagang mamamali tayo doon. Kung mag-i-stand po tayo, mag-stand tayo sa Biblia. Kasi dito tayo tinuturo pagdating sa nag-iisang Diyos. Kasi kung sabihin natin si Yahweh ay hindi si El Elyon, masyadong mabigat po yun na i-conclude at ituro sa lahat, lalo na hindi mo pa napag-aaralang mabuti. Ito ang danger, sabi na Ecclesiastes, sa matinding pag-aaral. Ilalayo ka nito sa Panginoon. Biro nyo po, Yahweh, sacred name of God. I-conclude mo na Satan. Sobrang tindi. Sino ba si Satan? Devil po yun Yun ang kaaway ng Diyos. Tapos tawagin mo yung kinikilalang Diyos na Yahweh. Saan ba lumitaw yung salitang Yahweh? Kay Moises, Abraham, kay Isaiah. Yahweh po yun Sabi nga ng John chapter 12, verse 41, Isaiah saw Yahweh. Nang ibig sabihin, Isaiah saw Jesus' glory. Yung glory sa Old Testament na tinatawag na Yahweh ay glory ni Jesus din po yun mga kapatid. Pinatunayan ng Bible, Isaiah, ni John, na yung nakita kahit kay Moises po doon nakita yung Yahweh. Glory ni Jesus. At ang hindi naniniwala kay Jesus is Antichrist. Kasi kung ang conclusion ng mga mangangaral na ito ay si Yahweh, si Satan, at yung Yahweh tinutukoy nila doon sa burning bush, kung paano nakipag-usap si Abraham sa Old Testament bago gunawin yung Sodom at Gomorrah, at yung nakitang trono ni Isaiah, glory po rin ni Jesus yun Kaya mahirap at mabigat na konklusyon na tawaging ang Yahweh ay Satan. Sacred name po yan ng Panginoon. Pangatlo po, stand in faith. Stand to the Bible. Maniwala pa rin tayo sa sinasabi ng Biblia. Hindi pwedeng cherry picking ang ginagawa po natin na pagkuha sa mga salita lang na darkness tapos kukumpara natin kay Yahweh. Alam nila yan kung paano kunin yung pag-i-interpret, paano kunin yung buong konteksto. Matatalino po yung mga yan. Pero mag-stand tayo sa huling panahon habang tayo nandito sa Biblia. Kasi ito yung sinabi ng Bible Ito yung sinabi ng mga apostol Mag-stand tayo sa paniniwala sa Panginoong Kristo na si Jesus ay galing kay Yahweh at si Yahweh ay hindi totoong si Satan. Paniwalaan natin yung sinasabi mismo ng Panginoong Kristo na ibinilin ng mga apostol. Ito kasi yung sabi ni Apostol Juan. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Again, di ko po tinutulig sa yung mga na-drop down na name, kahit mga religion po. Mag-i-stick po tayo sa Word of God, kung ano ang sinasabi ng Word of God mga kapatid. So yun lang, lagi kayong nalangin, magpabalot sa banal na espiritu, lalo na sa may alam na sa Biblia at sa mga nag-aaral pa patungkol sa Biblia, sa mga background ng Israel, sa mga darating na panahon at huling kapanahunan, bago ang wakas, bago ang pagdating ng Panginoon Kristo. Magpabalot tayo sa banal na espiritu. What are the different names of God, and what do they mean? The many names of God describes a different aspect of his many-faceted character. Here are some better-known names of God in the Bible. Adonai, Lord, used in place of Yahweh, which was thought by the Jews to be too sacred to be uttered by sinful men. In the Old Testament, Yahweh is more often used in God's dealings with his people, while Adonai is used more when he deals with the Gentiles. Yahweh, Jehovah, Lord. Strictly speaking, the only proper name for God, translated in English Bibles as Lord, all capitals, to distinguish it from Adonai. The revelation of the name is first given to Moses in Exodus chapter 3. I am who I am. This name specifies an immediacy, a presence. Yahweh is present, accessible, near to those who call on him for deliverance, forgiveness, and guidance. El Elyon, Most High.
derived from the Hebrew root for go up or ascend, so the implication is of that which is the very highest. El Elyon denotes exaltation and speaks of absolute right to lordship. Dear friends, beware of false prophets and deceitful teachers who distort the pure gospel of Jesus Christ. These individuals, often cloaked in religious garb, prey on the vulnerable and unsuspecting. Their twisted doctrines and manipulative tactics can lead to spiritual ruin and irreparable harm. It is imperative for everyone to exercise discernment and vigilance when encountering religious groups that claim to espouse the teachings of Jesus Christ. These cults may present themselves as benign, or even as the sole bearers of the true gospel, but their actual teachings are often rife with dangerous distortions and falsehoods. Discern carefully the teachings you embrace. Test every spirit. As the Bible warns, prioritize studying the Word of God for yourself, seeking guidance from true mature Christian believers, and cultivating a deep relationship with Jesus Christ. Do not be deceived by their teachings of exclusive salvation through membership in their church, promises of prosperity, miracles, or special revelations. The true gospel is centered on the sacrificial love of Jesus Christ, His atoning death, and His triumphant resurrection. It is a message of grace, redemption, and reconciliation with God. The consequences of falling prey to such cults can be grave, leading to spiritual, emotional, and even physical harm. Therefore, we urge everyone to thoroughly examine the teachings and doctrines of any religious group, comparing them with the unadulterated message of the Bible. Carefully study, search the Bible yourself, and continuously seek for the truth shall set you free. Remember, salvation is found only in Jesus Christ, and it is a free gift of God's grace, not something to be earned through good works, church membership, or manipulated through human schemes. Protect yourselves, and warn your loved ones, from the dangers of religious deception. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth-watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time, and see you in the next video. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan. Mga bilang 6, 24 hanggang 26.